Ininspeksyon ng Senate Secretary at House Secretary General ang Senado kung saan gagawin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang Tolentino Room sa Senado ang inilaan para sa House Prosecution Team. Pero hiling ni Secretary General Reginald Velasco, 2/4 sanang ibigay para magkasya ang 11 prosecutors at kanilang staff. Sagot dyan ni Senate Secretary Renato Bantug Jr., maghahanap pa sila. Patuloy ring inihahanda ang plenary hall ng Senado, gayon din ang robes na susuotin ng senator judges. Sa July 13, nakataktang simula ng paglilitis kay VP Duterte na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands. Nagpasalamat naman si House Speaker Martin Romualdez para sa anyay kahandaan at professionalism ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Turismo at kalusugan ang isinulong ni Senator Lito Lapid sa Iloilo. Masamang epekto ng pagmimina sa Palawan naman ang tinalakay ni Amira Lidasan, Ronel Arambulo, Franz Castro, Mimi Doringo at Modi Floranda. Dagdag trabaho at abot kayang pabahay ang itinutulak ni Manny Pacquiao sa Cavite. Seguridad sa pagkain ang nais pagtibayin ni Kiko Pangilinan sa Panay Island. Si Ariel Querubin, tinawag na tunay na bayani ang mga guro. May mga meet and greet at motorcade naman sa Pangasinan si Senator Bong Revilla. Si Senator Francis Tolentino, binigyang halagang papel ng barangay at SK officials. Pagbibigay ng insentibo sa mga empleyado ng gobyerno ang naisisulo ni Benher Abalos. Abot kayang modernisasyon para sa tricycle drivers ang itinutulak ni Bam Aquino. Pagtutok naman sa mga benepisyo ng barangay officials ang ipinangako ni Abby Binay. Paghahatid ng serbisyong medikal sa mga komunidad ang itinutulak ni Senador Bongo. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare, official ng Sparkle artist ang host, society columnist at influencer na si Tim Yap. Masayang pumirma at mapabilang sa roster of Sparkle artists si Tim. Napag-usapan na rin daw nila ang mga project niya bilang kapuso, kabilang ang acting. Sa contract signing present, sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. I want to make milestones with GMA, whether it be in hosting, in new shows, in projects that will elevate and uplift the network on its milestone year. Malapit na pong mapanood ang iba pang kompetisyon para sa NCAA Season 100. Simula Abril, mapapanood na sa GTV at Heart of Asia ang Women's Volleyball Tournament at Finals ng Juniors Basketball. Ongoing na ngayon ang games ng Women's Volleyball at Juniors Basketball kasabay ng Men's Volleyball. Kwento po ng ilang Women's Volleyball player na nag-photoshoot kamakailan, dala nila ngayong season ang kanilang mga naging aral noong Season 99. Mag-focus lang kami. Siyempre, this season, buong year kami nagtitraining. So, yung season na to, nag-start na. So, yun lang yung kailangan namin i-focus. Malakas po lahat ng teams. Ka-advance po lahat, nag-i-improve. Tsaka, hindi po natin dapat i-underestimate yung isang team. Dapat paghandaan po lahat. Ngayong panahon ng kampanya, uso na naman ang kabi-kabilang campaign jingles. Alam nyo ba kung ano itinuturing na pinakaunang presidential campaign jingle sa Pilipinas? Mambo, mambo, magsaka, mabu, mabu, mabuhat, our democracy will not go, walang magsaysay. Ang inyong napakinggan ay ang Mambo Magsaysay. Ginamit ito ni dating Pangulong Ramon Magsaysay noong 1953 elections kung kailan nakalaban niya si Elpidio Quirino. Ang kwento sa likod ng Mambo Magsaysay, tatalakayin sa podcast ni award-winning journalist Howie Severino. Ang Howie Severino presents Moments in Election History. Makakasama ni Howie ang ilang political science at history expert, pati ang anak ng composer ng naturang jingle na si dating Senador Raul Manglapus. Maki-Throwback Thursday bukas, March 20 sa Howie Severino Presents sa iba't ibang streaming platforms ng GMA Integrated News. Aberya sa MRT, rehabilitasyon ng EDSA at traffic. Pag-usapan natin yan.
Nakasalang sa Balitang Hali si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at salamat sa pagpapaunlak po ng panayam. Secretary? Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po. Opo. Unang-una siguro, bakit niyo po nirelease sa pwesto si MRT General? Magandang umaga po. Opo. Bakit po niyo nirelieve si MRT3 General Manager Oscar Bongon at meron na po ba siyang kapalit ngayon? Unang-una po, dahil ang dahilan po talaga nito, no, yung naging problema sa isang escalator sa EDSA sa Taft Station ng MRT3. No? Naayos naman ito, pero ang problema kasi dito, nasira siya ng Sabado ng umaga, nalaman ko lang na nasira, na-report lang sa akin na nasira nung may nag-viral na video ng Monday ng gabi, hating gabi na halos. At nung tumawag ako sa MRT3 management ng Tuesday ng umaga, hindi pa nagagawa. No? At yun po talaga ako medyo hindi naging masaya. No? Kasi itong mga ganitong mga bagay, ang pag-repair ng escalator, elevator, ng iba pang mga facilities dyan, dapat yan agad-agad pong ginagawa. Hindi po yan naghihintay ng 2, 3, in this case halos 4 na araw. No? And yung rason kasi na naibigay sa akin, ay hindi din ako natuwa. No? Kasi ang rason na binigay sa akin ay kailangan pa daw alamin kung ano ang naging dahilan kung bakit nasira. Para sa akin po, hindi po katanggap-tanggap to. No? Dapat po sa ating mga kawani sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga frontline services tulad ng MRT, LRT at iba pang mga service agencies. No? Kailangan, pag may naging aberya, may nasira, kailangan po agad-agad pong inaayos yan. At ang nag-repair naman po nito, nag-maintain nito, mga partners na Hapon na mabibilis kumilos. Ito yung Sumitomo Corporation of Japan. Nung pong nagbigay ako ng order na ayusin na yan ng Martes ng umaga, hapon po, alas 5 ng hapon, ayos na po siya. Okay. So, ang ibig pong sabihin nun, kung ito ay ginawa nung Sabado, tapos na po sana to. Sabado, paggabi, tapos na sana. So, ito po, no, kailangan na po talaga maintindihan ng mga kasama natin sa gobyerno na hindi natin dapat pinaghihintay ang mga kababayan natin na araw-araw gumagamit itong mga facility na. Malinaw po. Again, may kapalit na po ba sa MRT3? Meron na po tayo yung pinadagang rekomendasyon sa Office of the President. Naghihintay na lang po tayong lumabas ito. Siguro sa mga susunod na araw, lalabas na po yan. Okay. Pero hindi ko lang po masabi kung sino kasi kailangan pong bigyan po natin ang Office of the President. Sila po ang mag-a-announce niyan. Okay. Kaugnay naman po sa extended operations ng MRT3, bakit po na-extend ito by next week na dapat ngayong linggo ipapatupad? Hindi naman po ako nagsabi na ngayong linggo, no, Rafi. Ang sinabi ko lang nung isang araw after nung inspection ko nung Lunes, inutusan ko na ang MRT3 na pag-aralan na at i-implement na ang 1-hour extension sa gabi. So more or less, ang last train natin sa MRT3 ay alas 10 ng gabi. Pinapagawa ko pong alas 11 ng gabi. Para na rin po ito sa mga kababayan natin na nagtatrabaho ng late. At yung dagdag na bagon. Pero ang sabi po nila, mukhang kaya naman po, kailangan lang ng konting oras para i-adjust yung kanilang maintenance schedule. So, pinipressure ko po sila para by next week, ma-implement na ito, i-announce na sa ating mga kababayan. Mahalaga po ito para sa ating mga commuters, pero bakit hindi ito nagawa dati? May issue ba ng dagdag gastos? Una, kailangan kasing pag-aralan yung maintenance, no, para doon sa extension ng oras ng operation. May minimum kasi yan, no, and ako talaga ipilit ko lang ang ating mga operator at yung nagme-maintain sa atin na yung minimum na maintenance time para lang ma-extend natin ng konti yung oras, hindi naman pwedeng makompromiso yun. No? So, gagawa naman nga ng paraan at mukhang kaya naman. No? Okay. Yung dagdag na bagon, no, hindi
ko alam bakit to hindi nagawa dati. So, pero para sa akin, kailangan talaga natin to, lalo na ngayon. Meron tayong mangyayaring rehabilitation ng EDS sa nagagawin ng DPWH. Kaya, kailangan dagdagan talaga yung bagon para mas maraming pwedeng makasakay sa MRT3. Nabanggit niyo pa yung rehab ng EDSA. Kailan na po ito sisimulan? At anong difference niya dun sa mga nakaraang rehab ng EDSA kung saan every weekend ay sinasara yung ilang linya para sa rehabilitation? Siguro po hindi po muna ako makakapagsalita dito, Rafi, no? Kasi ang mag-i-implement talaga nito ay DPWH. Sa kasalukuyan po, nag-uusap kami with MMDA at DPWH para maayos ang gagawing rehabilitation para ma-minimize natin ang magiging epekto para sa ating mga sasakyan, mga private motorist natin, tsaka para na rin sa mga commuter natin. No? Siguro po, hintayin na rin natin, fina-finalize po ang plano niyan. Siguro po by next week makakapag-announce na tayo sa publiko kung anong mangyayari. Kasama po rito syempre yung traffic scheme para sa mga maapektuhan. Mapunta naman po ako sa issue ng busway. Hanggang ngayon po marami pa rin pasaway eh. Meron na ho ba tayong idea para mapigilan ito? Kausap po natin gagi ang ating psych enforcers. Unang-una po, nananawagan po ako sa mga kababayan natin. No? Sana po, irespetuhin natin ang batas, no? Ang mga rules natin sa trapiko. Kasama na dyan, yung pagbabawal ng mga private vehicles sa busway. No? Bawal po talaga yan. No? Klaro po kung sino exempted dyan. Klaro po kung kailan pwedeng may exemption. Kaya po sana po, no? Kung ayaw po natin maaberya, dahil sa, obviously, ititikitan tayo. Kasi po kung talagang tuloy-tuloy po ang violation, baka mapilitan po tayo na magtaas ng mga fine, no? Na ayaw naman natin gawin, pero kung talagang marami pa ring pasaway, baka mapilitan na tayong itaas lalo ang fines dito. So talagang kooperasyon ng motorista ang inyong hinihingi. Malipat naman po tayo sa isinusulong nyo na privatization sa critical transport projects. Paano nyo po ito nakikita makatutulong para maayos yung ating transportation system? Ang pinaka-importante po sa lahat ng facility ng transportasyon ay yung bilis na maibigay natin sa ating mga kababayan. Mas mabilis, hindi nasisira, mas magiging efficient yung sistema natin. No? Naniwala po tayo, magagawa lang ito through the partnership with the private sector. Pero ang maganda naman dyan, magiging mas eficiente, wala nang masyadong masisirang escalator, elevator, yung mga tren natin, mas magiging mabilis ang takbo. Pero makakaasa naman po at makakasiguro po ang ating mga kababayan na hindi naman ibig sabihin nito, taas ng ganun-ganun na lang ang presyo. No? Andiyan pa rin ang gobyerno para mag-regulate, para magsigurado na hindi naman yan maaabuso kung sino man ang magiging private partner natin. Kasi nandiyan ang gobyerno. Lahat po natin diniscuss ngayon, mga proyekto dito sa Metro Manila. May mga nakahanay din po kayong proyekto para sa iba pang major cities across the country? Opo, kasama po nga doon sa aming flagship list na ginabas, no, yung pinaka-importante at malalaki, yung pong Cebu BRT. So, nagpapasalamat po tayo sa Provincial Government of Cebu and sa City Government of Cebu dahil nagkaroon po kami ng napakagandang pag-uusap na 2 linggo na nakalipas at magkakaroon na po ng mas coordinated at consultative way of implementing this project, no, sa Cebu. Meron din po tayong Davao Public Modernization System. Ito po yung ating Davao Bus System na pinondoan po ng Asian Development Bank. At ito po very modern bus system po na mangyayari sa Davao City. So, iba po, marami po pong iba, pero yan po ang mga pinakamalaki na ating mga proyekto ngayon. Hindi lamang sa Luzon at sa NCR, kundi sa Visayas at sa Mindanao. Okay, abangan po natin lahat ng proyekto yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat po. God bless po.
Samantala, itinanggi ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na overkill ang puwersa ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong isang linggo. Paano nila masabing overkill? Muntik pang hindi madala sa Hague. Muntik pang hindi maisakay sa eroplano. Paano maging overkill yun? Muntik-muntikan. We just have enough resources to accomplish the mission. Sa panayam ng GMA Integrated News, 2 araw matapos arestuhin ang dating Pangulo, sinabi ni Torre na ilang araw din silang naghanda bago dumating si Duterte galing Hong Kong. Kabilang sa mga naging plano ang pagdiretso sa kanya sa Villamore Air Base para mas madaling mailipad sa the Netherlands. Una nang iginiit ni Torre at ng Malacanang na legal ang pag-aresto sa dating Pangulo sa bisa ng arrest warrant ng ICC na idinaan sa Interpol. Sa huli sabi ni Torre, ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. The whole PNP planned for this. Ang Directorate for Operations had made a very, very well-crafted plan and a very, very meticulous plan. May mga bagay na beyond me, like for example, yung eroplano, ni-request ko sa mga nakataas sa akin yon. It really pains me. I really don't like ang trabahong maghahati-hati, magwawatak-watak sa ating bansa, lalong-lalo na sa organization ko sa Philippine National Police.